Tumingin sa akin ang aking stepdaughter sa kanyang ika-kontinu na kaarawan at sinabing, ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanya ay ang maglaho mula sa kanilang pamilya magpakailanman. Tumango ang aking asawa bilang pagsang-ayon. Ang tunay niyang ama na ang bahala mula rito, aniya. Kaya iyon mismo ang ginawa ko. Ibinenta ko ang bahay na akala nila ay kanila. Kinansela ko ang college fund na 12 taon kong pinag-ipunan. At ang iniwan ko sa bakanting bahay na iyon ay lubusang sumira sa kanilang dalawa. Ang pangalan ko ay Mateo Santos. Ako ay 52 taong gulang at sa nakalipas na 14 na taon, akala ko ay may itinatayo akong isang bagay na totoo. Isang pamilya, isang buhay, isang kinabukasang karapat-dapat protektahan. Lumalabas na ako pala ay isang ATM machine na nagpopondo sa fairy tale ending ng iba. Nakilala ko si Ana sa isang charity fundraiser sa BGC noong 2010. Siya ay 34 noon, bagong hiwalay sa asawa at may 4 na taong gulang na anak na babae na nagngangalang Sofia. Si Ana ay nagtrabaho bilang medical representative, nagmamaneho ng hinuhulugang Toyota Fortuner na halos hindi niya kayang bayaran at mayroon siyang paraan ng pagtingin sa iyo na para bang ikaw lang ang tao sa silid. Kapag ngumiti siya, nakakalimutan mo ang lahat. Kapag nagsalita siya tungkol sa kanyang mga paghihirap bilang isang solong ina, gusto mong ayusin ang lahat para sa kanya. Kumikita ako ng malaki bilang isang developer ng mga commercial building. Hindi mayaman sa pamantayan ng mga bilyonaryo, ngunit sapat na komportable para magmay-ari ng magandang bahay sa isang subdibisyon, magmaneho ng pickup na binayaran ko ng cash, at masigasig na mag-ipon para sa pagre-retiro. Naging kasal ako minsan noong ako'y nasa 20s, walang anak. Ang kasal na iyon ay nagtapos ng maayos ng pareho naming natanto na magkaiba ang aming gusto. Gusto niya ng pakikipagsapalaran at spontaneity. Gusto ko ng katatagan at pagpaplano. Hinati namin ang lahat sa gitna at nanatiling magkaibigan. Tila iba si Ana sa dati kong asawa. Pinahahalagahan niya ang seguridad. Nagsalita siya tungkol sa pagnanais na bumuo ng isang matatag na tahanan para kay Sofia. Sinabi niya na natutunan niya mula sa kanyang unang kasal na ang marangyang pag-iibigan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa matatag na pagsasama. At naniwala ako sa bawat salita. Ang aming unang date ay sa isang restaurant sa may baybayin kung saan sumama sa amin si Sofia para sa dessert. Siya ay kaibig-ibig sa edad na 4. Puro nakatirintas ang buhok at bungi-bungi na kinukwento sa akin ang tungkol sa kanyang katang-isip na kaibigan na nagngangalang Kapitan Bigotilyo na nakatira sa kanyang aparador. Pinanood kami ni Ana na mag-interact na may ganitong nagpapasalamat na ekspresyon na nagparamdam sa akin na parang isang bayani dahil lang sa pagiging mabait sa isang bata. Nag-date kami ng 8 buwan bago ako nag-propose. Umiyak si Ana nang lumuhod ako sa parehong restaurant kung saan kami unang nag-date. Nandoon din si Sofia, may hawak na karatula na nagsasabing, "Will you be my daddy?" na malinaw na inihanda ni Ana ng maaga. Paano ako makakatanggi doon? Nagpakasal kami pagkatapos ng 6 na buwan. Maliit na seremonya, pamilya at malalapit na kaibigan lang. Si Sofia ang flower girl, nakasuot ng puting damit na kapareho ng gown ni Ana. Sa reception, nagbigay ng talumpati si Ana tungkol sa kung paano ko sila nailigtas mula sa kawalan ng katiyakan at binigyan sila ng kinabukasang paniniwalaan. Lahat ay napaiyak. Pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Ang mga unang taon ay naging maganda, talagang maganda. Ibinenta ko ang aking bachelor pad at bumili ng bahay na may 4 na silid tulugan sa isang magandang subdibisyon. Malaking hardin sa likod, bagong kusina, ang uri ng lugar na maiisip mong pagpapalaki ng pamilya. Umalis si Ana sa kanyang trabaho bilang medical representative dahil hindi predictable ang oras at gusto niyang mas maging present para kay Sofia. Sinusuportahan ko ang desisyong iyon ng buo. Ano ang silbi ng pagkita ng pera kung hindi ka nakikita ng iyong pamilya? Tinawag akong dad ni Sofia sa loob ng unang taon. Ang kanyang biological father, si Paulo, ay hindi consistent sa mga pagbisita at sustento.
Magpapakita siya sa mga kaarawan na may mga mararangyang regalo, pagkatapos ay mawawala ng ilang buwan. Sinabi ni Ana na siya ay hindi maaasahan, isip bata, mas interesado na maging kaibigan ni Sofia kaysa sa kanyang magulang. Ako ang naging matatag na presensya, ang tumutulong sa takdang aralin, dumadalo sa mga parent-teacher conference, nag-coach sa kanyang football team. Mahal ko ang batang yon, tunay na minahal ko siya. Nang makapuntos siya ng kanyang unang goal sa football, ako ang sumisigaw mula sa sidelines. Kapag binabangungot siya, ako ang umuupo sa kanyang silid hanggang sa makatulog siyang muli. Nang una siyang magkaroon ng regla at hiyang-hiya, ako ang nagmaneho sa 3 magkakaibang tindahan hating gabi para hanapin ang tamang mga produkto dahil wala si Ana sa bayan para sa isang conference. Legal kong inampun si Sofia noong siya ay 8. Hindi ito tinutulan ni Paulo. Lumipat na siya sa Cebu noon at nagsimula na ng bagong pamilya. Ang pag-aampon ay nangangahulugan na si Sofia ay maaaring magkaroon ng aking apelyido, maaaring nasa aking insurance, maaaring magmana mula sa akin nang walang komplikasyon. Umiyak ng tuwa si Ana sa courthouse. Sinulatan ako ni Sofia ng isang card na nagsasabing, "Ikaw na ang tunay kong tatay ngayon." May kasamang crayon drawing ng aming pamilya. Nagsimula ako ng college fund para kay Sofia noong buwan na kami ay ikinasal. Automatikong deposito bawat buwan, dahan-dahang nag-iipon patungo sa layunin na masakop ang 4 na taon sa isang mahusay na unibersidad. Pagsapit niya ng 18, ang pondong iyon ay lumago sa mahigit 5,000. Binayaran ko rin ang kanyang braces, ang kanyang mga summer camp, ang kanyang mga bayarin sa travel football, ang kanyang mga review class para sa college entrance exam. Bawat gastos na may kaugnayan kay Sofia, sinagot ko ng walang tanong o reklamo. May mga tensyon kami ni Ana. Ngunit anong pagsasama ang wala? Mas mabilis siyang gumastos ng pera kaysa sa aking masubaybayan. Mga designer na handbag, mga spa day, pagre-redecorate ng bahay kada 2 taon dahil nagbago na ang estilo. Magmumungkahi ako ng mga budget at magiging depensibo siya, sasabihing kontrolado ko raw siya. Mag-aaway kami, pagkatapos ay magbabati at uulitin ang siklo. Pero inisip ko na ganoon lang talaga ang kasal. Pinagdadaanan ninyo ang mga magaspang na bahagi. Ang tunay na problema ay nagsimula mga 2 taon na ang nakalipas ng mag-16 si Sofia. Palagi siyang naging mabuting bata, magalang, masipag, ngunit may nagbago. Naging malayo siya. Kapag tinatanong ko ang tungkol sa kanyang araw, isang salita lang ang sagot. Kapag nag-aalok akong tumulong sa takdang aralin, sasabihin niyang mas gugustuhin niyang alamin ito ng mag-isa. Kapag nagmumungkahi ako ng mga family movie night, mayroon siyang mga plano kasama ang mga kaibigan. Tiniyak sa akin ni Ana na normal lang iyon sa mga teenager. Hinahanap niya ang kanyang kalayaan. Sasabihin ni Ana, "Masyado mong dinidibdib, ngunit parang higit pa roon. Pakiramdam ko ay aktibong lumalayo si Sofia sa akin mismo." Tapos nagsimulang dumalaw ng mas madalas si Paulo. Bumalik siya sa Maynila at tila inayos na ang kanyang buhay. Bagong trabaho sa tech, disenteng apartment, engaged sa isang babaeng tila matatag. Nagsimulang mag-weekend si Sofia sa kanyang lugar. Noong una, naisip ko na malusog para sa kanya na muling kumonekta sa kanyang biological father, ngunit ang paraan ng kanyang pag-uwi mula sa mga pagbisitang iyon ay nagbago ng mga bagay. Magkukwento siya kung gaano ka-cool ang lugar ni Paulo, kung paano siya mas naiintindihan nito, kung paano hindi siya sinisermunan tungkol sa mga grado o curfew. Si Ana ay ngingiti at tatango na para bang lahat ng ito ay magandang pag-unlad. May mararamdaman akong kaba sa aking tiyan na hindi ko maipaliwanag. Noong nakaraang taon, sinimulan akong tawagin ni Sofia na Mateo sa halip na Dad. Noong unang nangyari ito, akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Naghahapunan kami at tinanong niya, "Mateo, pakiabot ng asin?" Tumingin ako sa kanya na naguguluhan at tumitig lang siya na parang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Hindi siya itinuwid ni Ana. Walang ibang nag-react sa mesa. Nang gabing iyon, kinausap ko si Ana. "Narinig mo ba kung ano ang itinawag sa akin ni Sofia?" Tanong ko.
Nagkibit balikat si Ana. Siya ay 17, Mateo. Hinahanap niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siguro mas komportable siyang gamitin ang iyong pangalan. Pero 13 taon niya akong tinawag na dad. Parang tinatanggihan niya ako. Masyado kang sensitibo, sabi ni Ana. Mahal ka pa rin niya. Isang face lang ito, ngunit hindi ito isang face. Sa mga sumunod na buwan, naging Mateo ako mula sa dad sa bawat interaksyon. At kasama ng pagbabago ng pangalan na iyon ay isang pagbabago sa kung paano ako tratuhin ni Sofia. Hindi na ako ang kanyang ama. Ako na ang asawa ni Ana, ang lalaking nakatira sa bahay at nagbabayad ng mga bill. Sinubukan kong kausapin ng direkta si Sofia tungkol dito. Anak, sabi ko isang gabi nang nasa book club si Ana. May nagawa ba akong mali? Bakit mo ako itinigil na tawaging dad? Tumingin si Sofia mula sa kanyang telepono na may blangkong ekspresyon. Hindi kita tatay, Mateo. Si Paulo ang tatay ko. Ikaw lang ang lalaking pinakasalan ng nanay ko. Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Pero Sofia, inampun kita. Pinalaki kita mula noong 4 na taong gulang ka. Sa legal, ako ang iyong ama. Inirapan niya ang kanyang mga mata. Ang isang piraso ng papel ay hindi gumagawa sa iyo na aking ama. Si Paulo ang tunay kong ama. Nariyan ka lang habang inaayos niya ang kanyang buhay. Naupo ako doon, sinusubukang iproseso ang aking naririnig. Sinusubukang pagtugmain ang malamig na estrangherong ito sa maliit na batang babae na dating gumagawa sa akin ng mga card para sa araw ng mga ama. At sinasabi sa lahat sa paaralan na ang kanyang ama ang pinakamahusay na coach. Paano ang lahat ng tao na magkasama tayo? Tanong ko. Kinaiinisan kung gaano ako kadesperado. Lahat ng laro ng football, tulong sa takdang aralin, mga usapan sa gabi. Ginagawa mo lang yon dahil iyon ang hiningi sa iyo ni Mama, sabi ni Sofia, ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang telepono. Huwag kang umarte na parang ginagawan mo ako ng malaking pabor. Itinaas ko ito kay Ana ng gabing iyon. Bumuntong hininga siya na parang ako ang problema. Mateo, kailangan mong hayaan si Sofia na magkaroon ng relasyon kay Paulo. Nagseselos ka at possessive. Hindi ako nagseselos, sabi ko. Nasasaktan ako. Pinalaki ko ang batang yon. Minahal ko siya na parang sarili kong dugo. At ngayon, umaarte siya na parang walang halaga ang lahat ng iyon. Alam mo na mayroon siyang biological father, sabi ni Ana. Alam mo na si Paulo ay palaging magiging bahagi ng kanyang buhay. Siguro bumuo ka ng pantasya na maaari mo siyang palitan, ngunit hindi iyon makatotohanan. Tinitigan ko ang aking asawa, nakakakita ng isang estranghero. Ang babaeng ito na sinuportahan ko sa loob ng 12 taon, na umalis sa kanyang trabaho at namuhay ng komportable sa aking kita, ay sinasabi sa akin na nag-ilusyon ako tungkol sa aking papel sa aming pamilya. Ang huling pagsabog ay dumating 3 linggo na ang nakalipas sa ika-18 na kaarawan ni Sofia. Nagplano kami ng isang malaking party, inimbitahan ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya, nagrenta ng isang espasyo sa isang magandang restaurant sa BGC. Ilang linggo akong nakipag-ugnayan kay Ana para matiyak na perpekto ang lahat. Ang mga dekorasyon, ang catering, ang photographer. Walang masyadong maganda para sa milestone. Birthday ni Sofia. Dumating si Paulo sa party kasama ang kanyang fiancé, si Chloe. Nagdala sila ng isang sobre na binuksan ni Sofia doon mismo sa harap ng lahat. Sa loob ay mga susi ng kotse. Isang bagong Toyota Vios, puti na may pulang laso sa itaas, na nakaparada mismo sa labas ng restaurant. Sumigaw si Sofia sa tuwa at niyakap si Paulo nang napakahigpit na halos maiangat niya ito sa lupa. Nagpalakpakan ng lahat at kumuha ng mga larawan habang si Paulo ay nagagalak sa kaluwalhatian ng pagiging mapagbigay na ama na nagbigay ng malaking regalo. Binilhan ko si Sofia ng laptop para sa kolehiyo, isang top-of-the-line na MacBook Pro, kasama ang isang tseke para sa 25,000 para sa mga aklat aralin, mga praktikal na regalo, mga kapaki-pakinabang na regalo, ang uri ng regalo na ibinibigay ng isang responsableng magulang.
Ngunit kumpara sa isang kotse, ang aking mga regalo ay mukhang kaawa-awa at alam iyon ng lahat. Kalaunan sa gabi, pagkatapos umalis ng karamihan sa mga bisita, nasa labas si Sofia hinahangaan ang kanyang bagong kotse kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Nasa loob ako nag-aayos ng bill nang lapitan ako ni Ana kasama si Paulo at Chloe. Mateo, sabi ni Ana, ang kanyang boses, yung maingat na tono na ginagamit ng mga tao kapag may sasabihin silang masama. Nag-uusap kami ni Paulo at sa tingin namin ay oras na para magkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa dinamika ng pamilya. Tiningnan ko silang tatlo, halata ang aking pagkalito. Anong dinamika ng pamilya? Well, pagpapatuloy ni Ana, sumulyap kay Paulo para sa suporta. 18 na si Sofia ngayon. Siya ay isang adult at nilinaw niya na gusto niyang si Paulo ang maging pangunahing ama niya mula ngayon. Lumapit si Paulo, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Ana na para bang isang team sila. Tingnan mo, Mateo, naging mahusay ka sa mga nakaraang taon. Talagang tumulong ka noong dumadaan ako sa aking mga problema. Pero nakapili na si Sofia. Gusto niya ako sa buhay niya bilang kanyang ama. At sa totoo lang, baka mas madali para sa lahat kung hahayaan mo na lang. Tumingin ako kay Ana, naghihintay na ipagtanggol niya ako, na ipaalala sa kanila na ako ang nagpalaki kay Sofia sa loob ng 14 na taon. Ngunit tumangulang siya kasabay ng mga salita ni Paulo. Mateo, mahinang sabi ni Ana, kailangan mong unawain ito mula sa pananaw ni Sofia. Muli siyang kumukonekta sa kanyang biological father. Mahalaga ang ugnayang iyon. At dahil malapit na siyang magkolehiyo, marahil oras na para kilalanin na nagbabago na ang iyong papel sa kanyang buhay. Nagbabago paano? Tanong ko, naninikip ang aking boses. Ako ang kanyang legal na ama. Sinuportahan ko siya sa buong pagkabata niya. Binayaran ko ang lahat. Hindi na ba mahalaga iyon dahil nagpasya si Paulo na magpakita muli? Lumitaw si Sofia sa pintuan, siguradong galing sa parking lot. Malinaw na narinig niya ang usapan. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya, nag-krus ng mga braso. Mateo, umaarte ka na parang may utang na loob kami sa iyo dahil gumastos ka para sa akin. Pero walang humingi sa iyo na gawin iyon. Kaya naman ni Mama kahit wala ka. Tuloy-tuloy ang paglabas ng mga salita, bawat isa ay mas masakit kaysa sa huli. Naging convenient ka lang. Pagpapatuloy ni Sofia, isang matatag na kita, isang magandang bahay sa isang magandang subdibisyon. Pero hindi iyon gumagawa sa iyo na aking ama. Si Paulo ang tatay ko. Siya noon pa man, nariyan ka lang para punan ng espasyo hanggang sa maging magulang siya na karapat-dapat sa akin. Hinawakan ni Ana ang aking kamay, ngunit inalis ko ito. Mateo, mahal, sinusubukan lang ni Sofia na maging tapat sa kanyang nararamdaman. Sa tingin namin ay mas makakabuti para sa lahat kung bibigyan mo kami ng espasyo. Hayaan si Paulo at Sofia na buuin ang kanilang relasyon nang walang komplikasyon. Anong klaseng espasyo? Tanong ko. Nagpalitan ng tingin si Ana at Paulo pagkatapos ay bumaling sa akin. Ang bahay, Mateo. Sa tingin namin ay dapat kang umalis. Hayaan si Paulo na lumipat. Kailangan nila ni Sofia ng oras para muling magkonekta at nakakailang lang kung nandito ka. Biglang naging napakaliit at napakainit ng restaurant. Ang aking asawa at stepdaughter ay hinihiling sa akin na umalis sa sarili kong bahay para makalipat ang ex-husband ni Ana at umaarte sila na para bang ito ay isang makatwirang kahilingan. Bahay ko ito, sabi ko ng dahan-dahan. Binili ko ito. Nagbabayad ako ng mortgage. Gusto ninyong ibigay ko na lang? Bumuntong hininga si Ana. Iyan ang problema. Lahat ay tungkol sa pera sa iyo. Dapat ito ay tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para kay Sofia. Lumapit si Sofia, malamig at determinado ang kanyang mukha. Gusto mong malaman kung ano ang pinakamabuti para sa akin, Mateo? Ang pinakadakilang regalong maibibigay mo sa akin para sa aking ika-ondin na kaarawan ay kung maglalaho ka sa aming pamilya magpakailanman. Pirmahan mo lang kung anong mga papel ang kailangan mong pirmahan at hayaan kaming sumulong nang wala ka. Tumingin ako sa aking asawa, naghihintay na itama niya si Sofia na sabihin sa kanya na sumusobra na siya. Sa halip, tumango si Ana.
Ang tunay niyang ama na ang bahala mula rito, Mateo. Sapat na ang nagawa mo. Palagi kaming magpapasalamat sa iyong suporta, ngunit nakapili na si Sofia. Kailangan namin ni Paolo na mag-co-parent sa kanya sa kolehiyo ngayon. Complication ka lang. May isang bagay sa loob ko na naging napakalamig at napakalinaw sa sandaling iyon. Tiningnan ko silang bawat isa. Si Sofia na may mayabang na ngisi. Si Ana na may guilty ngunit determinadong ekspresyon. Si Paolo na sinusubukang magmukhang nakikiramay habang halatang tuwang-tuwa sa pangyayari. Sige, mahinang sabi ko. Kung iyan ang gusto ninyo, maglalaho ako. Ngumiti si Sofia na parang nanalo. Mabuti. Mas mapapadali niya ng lahat. Lilipat na rin ako sa apartment ni Paolo sa susunod na linggo para sa summer bago magsimula ang kolehiyo. Pagbalik ko para sa mga pagbisita, ayoko nang makita ka rito. Dahan-dahan akong tumango, nagkakalkula na sa aking isipan. Ang bahay ay nasa pangalan ko lamang. Hindi kailanman nag-ambag si Ana sa mortgage. Ang college fund ay nasa pangalan ko bilang custodian. Bawat ari-arian na naipon namin sa panahon ng kasal ay nakatali sa aking kita. Aasikasuhin ko ang lahat, sabi ko sa kanila. Hindi ninyo kailangang mag-alala na makakasagabal ako. Mukhang guminhawa si Ana. Salamat sa pagiging maunawain mo dito. Alam kong mahirap pero makikita mo na mas mabuti ito para sa lahat. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan, Mateo. Hindi kailangang maging pangit ito. Ang pag-uwi ng gabing iyon ang pinakamahaba sa aking buhay. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil pinoproseso ko ang partina na taon ng mga alaala sa pamamagitan ng isang ganap na naiibang lente. Bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat gastos na sinagot ko, bawat pagkakataon na inuna ko ang mga pangangailangan ni Sofia kaysa sa sarili kong gusto, lahat ng iyon ay walang kahulugan. Itinatapon ako na parang isang lumang appliance. Pag-uwi namin, dumiretso sa kama si Ana, pagod mula sa party. Nasa labas pa si Sofia kasama ang mga kaibigan, marahil ay nagdiriwang ng kanyang bagong kotse at ng kanyang matagumpay na pag-aalis sa sagabal na stepfather. Umupo ako sa aking home office at nagsimulang tumawag. Ang unang tawag ay sa aking abogado sa real estate, si Atizer Reyes, na kilala ko na sa loob ng 15 na taon sa pamamagitan ng iba't ibang deal sa ari-arian. Reyes, sabi ko nang sumagot siya, kailangan kong ibenta ang bahay ko ng mabilis at kailangan kong tiyakin na ang bentahan ay hindi mapapasubalian. Kinabukasan, nagising ako bago si Ana at sinimula ng aking plano. Ginugol ko ang gabi sa pag-aaral ng mga legal at pinansyal na implikasyon ng lahat. Ang Pilipinas ay hindi isang community property state. Ang mga ari-arian na nakuha bago ang kasal o sa pamamagitan ng mana ay nananatiling hiwalay na ari-arian. Ang bahay ay sa akin bago pa kami ikasal ni Ana. Wala siyang legal na karapatan dito. Ang college fund ay nasa pangalan ko bilang custodian para sa kapakinabangan ni Sofia. Ngunit dahil si Sofia, na 18 na ngayon, legal kong maisasara ang account na iyon at ilipat ang mga pondo sa ibang lugar. Ang pag-aampon ay nagbigay kay Sofia ng karapatang magmana mula sa akin kung mamatay ako ng walang testamento. Ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng karapatan sa aking mga ari-arian habang ako ay nabubuhay. Tinawagan ko ang aking financial advisor, si Patricia, na namamahala sa aking mga retirement account at investment. Patricia, kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa aking mga account. Tatanggalin ko si Sofia bilang benepisyaryo sa lahat. Kailangan ko ring isara ang college fund at ilipat ang mga asset na iyon sa aking retirement portfolio. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Mateo, maingat niyang sabi, iyan ay isang malaking desisyon. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Umaasa si Sofia sa perang iyon para sa pag-aaral. Nilinaw niya kahapon na hindi ako ang kanyang ama, sagot ko. Sinabi niya sa akin na maglaho mula sa kanilang pamilya. Iginagalang ko lamang ang kanyang kahilingan at pinoprotektahan ang aking mga ari-arian. Natahimik sandali si Patricia. Pagkatapos ay sinabi na sisimulan na niya agad ang pagproseso ng mga papeles. Sunod, kinontak ko ang 3 real estate agent na nakatrabaho ko na sa propesyon sa mga nakaraang taon.
Sa loob ng 2 oras, mayroon na akong mga mapagkumpetensyang pagsusuri sa merkado na nagpapakita na ang aking bahay ay maaaring maibenta sa halagang 35,000 tunan sa kasalukuyang merkado. Inilista ko ito ng hapong iyon sa ahente na nangako ng pinakamabilis na pagbebenta. Naging live ang listing pagsapit ng gabi. Napansin ni Ana na may mali nang makita niya ang for sale sign na itinayo sa aming bakuran makalipas ang 2 araw. Pumasok siya sa aking opisina kung saan sinusuri ko ang mga alok. Nakatanggap na kami ng 3 alok na mas mataas sa presyo. "Mateo, ano ang ginagawa ng sign na iyan sa ating bakuran?" tanong niya. Tumingin ako mula sa aking laptop. "Ibinenta ko ang bahay tulad ng hiniling mo." "Hindi namin hiniling na ibenta mo ang bahay," sabi ni Ana, tumataas ang boses. "Hiniling namin na umalis ka para makalipat si Paulo." "Bahay ko ito, Ana. Binili ko ito bago tayo ikasal. Wala kang legal na karapatan dito. Ibebenta ko ito at gagamitin ng kikitain para sa aking pagre-retiro. Gusto mong maglaho ako sa iyong pamilya? Sige, pero hindi ko pupunduhan ang iyong lifestyle habang ginagawa ko ito." Namutla ang mukha ni Ana. "Hindi ka maaaring maging seryoso. Saan kami titira?" "Iyon ay sa pagitan ninyo ni Paulo," kalmado kong sabi. "Sigurado ako sa pagitan ng kanyang trabaho sa tech at ng iyong karanasan sa pagiging medical representative, makakahanap kayo ng abot-kayang lugar. Pero akala ko, umalis ako sa pharma para maging present kay Sofia," protesta ni Ana. "Sinabi mo na sinusuportahan mo ang desisyong iyon." "Sinusuportahan ko ito? Oo, sang-ayon ko. Noong akala ko ay nagtatayo tayo ng pamilya. Pero nilinaw ni Sofia na hindi ako ang kanyang pamilya. Sumang-ayon ka sa kanya. Kaya ngayon, kaya mo nang suportahan ang iyong sarili." Nagsimulang umiyak si Ana. "Mateo, pakiusap, huwag mong gawin ito. Maaayos natin ito." Emosyonal lang si Sofia. Hindi niya sinasadya ang mga iyon. "Sinadya niya ang bawat salita," sabi ko. "At ganoon ka rin. Sinabi mo sa akin na si Paulo na ang bahala, kaya hayaan mo siyang bahala. Hayaan mo siyang kunin lahat." Sa sumunod na linggo, sumiklab ang kaguluhan sa bahay. Nalaman ni Sofia ang tungkol sa pagbebenta nang makita ng isa sa kanyang mga kaibigan ang listing online at ipinadala ito sa kanya. Pumasok siya sa aking opisina na sumisigaw tungkol sa kung paano ko sinisira ang kanyang buhay. "Ibebenta mo ang bahay namin?" sigaw ni Sofia. "Saan ako uuwi tuwing bakasyon sa kolehiyo? Sinabi mo sa akin na lilipat ka na kay Paulo." Paalala ko sa kanya. "Sinabi mo na ayaw mo akong makita rito. Tinitiyak ko lang na mangyayari iyon sa pamamagitan ng pagtiyak na walang rito na babalikan. Pero ito ang tahanan ko," umiyak siya. "Dito ako lumaki. Lahat ng alaala ko ay narito." "Nakakatuwa," sabi ko, hindi tumitingin mula sa aking computer. "Noong gusto mo akong mawala, isa lang itong bahay. Ngayong nawawala na ito sa iyo, biglang naging tahanan mo na puno ng mahahalagang alaala." Alin ba talaga, Sofia? Wala siyang maisagot doon. Sinubukan ni Ana ang ibang paraan. Lumapit siya sa akin na may panukala. "Mateo, paano kung ilagay natin ang bahay sa pareho nating pangalan? Pagkatapos ay mamana ito ni Sofia balang araw at maaari ka pa ring umalis kung iyon ang gusto mo?" "Hindi," simpleng sabi ko. Nasa ilalim na ng kontrata ang bahay. Ang closing ay sa loob ng 3 linggo. Ang mga bumili ay isang batang mag-asawa na may kambal, nagbabayad ng cash. Walang mga contingency sa financing. Gusto nila ng mabilis na close at masaya akong pagbigyan. Nakialam ang mga magulang ni Ana, tinatawagan ako para sermonan tungkol sa mga obligasyon sa pamilya at mga halagang Kristiyano. Ang kanyang ama, na laging magalang ngunit malayo, ay biglang nagkaroon ng matitinding opinyon tungkol sa aking mga responsibilidad bilang asawa at stepfather. "Gumawa ka ng mga pangako, Mateo," sabi niya sa isang speakerphone call kasama si Ana na nakaupo mismo doon. "Hindi mo maaaring basta na lang iwanan ng iyong pamilya dahil sa ilang drama ng teenager." "Hindi ko iniwanan ng sinuman," sagot ko. "Hiniling sa akin na maglaho. Sinabihan ako na hindi ako pamilya. Iginagalang ko lamang ang kanilang mga kagustuhan at pinoprotektahan ang aking pinansyal na kinabukasan." Sumabat ang ina ni Ana.
Pero paano ang kolehiyo ni Sofia? Ilang taon mo nang pinlano iyon. Hindi mo maaaring basta na lang alisin iyon sa kanya. Ang college fund ay regalo ko sa isang anak na babae na gusto ako sa kanyang buhay, paliwanag ko. Nilinaw ni Sofia na mayroon siyang ama at hindi ako iyon. Si Paulo ang pwedeng magpondo sa kanyang edukasyon. Iyon ang ginagawa ng mga ama. Ang tunay na meltdown ay dumating nang matanggap ni Sofia ang liham mula sa aking abogado na formal na nagpapaalam sa kanya na ang college fund ay isinara na at ang mga asset ay muling ipinamahagi. Nasa apartment siya ni Paulo nang buksan niya ito at agad na tumawag kay Ana na naghihisterya. Dumating si Sofia at Paulo sa bahay nang gabing iyon na gustong makipag-usap sa akin. Sinalubong ko sila sa sala kung saan nakaimpake na ang mga kahon para sa aking paglipat. Hindi mo maaaring gawin ito, sabi ni Paulo, sinusubukang maging autoritatibo. Ang perang iyon ay para sa edukasyon ni Sofia. Nangako kang susuportahan siya sa kolehiyo. Nangako akong susuportahan ang aking anak na babae pagtatama ko. Ipinabatid sa akin ni Sofia na hindi niya ako anak. Mayroon siyang ama at tila ikaw iyon. Kaya ngayon, ikaw ang magiging ama na magbabayad para sa kolehiyo. Congratulations! Pero wala akong ganong kalaking pera na naipon, protesta ni Paulo. Nagsisimula pa lang akong bumangon sa pinansyal. Mukhang problema iyan para sa ama ni Sofia na lutasin, sabi ko. Na muli, nilinaw ninyong lahat na ikaw iyon, hindi ako. Umiiyak na si Sofia ngayon. Tunay na luha, hindi ang manipulative na uri. Mateo, pakiusap. Sorry sa sinabi ko. Nagagalit lang ako. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo, sabi ko, nang mahina. Sinadya mo ang bawat salita. Gusto mo akong mawala. Gusto mong si Paulo ang maging tanging ama mo. Nakuha mo kung ano mismo ang hiniling mo. Ngayon nagagalit ka dahil napagtanto mo na ang mga tatay na nagbabayad para sa lahat ay hindi basta-basta mahahanap. Sumingit si Ana. Mateo, ito ay malupit. Bata lang siya. Nagkamali siya. 18 na siya, paalala ko sa kanila. Isang adult na sa legal na pamantayan. Sapat na ang edad para gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa kung sino ang itinuturing niyang pamilya. Sapat na ang edad para harapin ang mga kahihinatnan ng mga pagpipiliang iyon. Naisara ang bentahan ng bahay pagkatapos ng 3 linggo. Umalis ako na may dalang 32,000. Pagkatapos ng mga gastos sa pagsasara at pagbabayad ng natitirang mortgage. Nagrenta na ako ng isang kondo sa sentro ng lungsod, moderno, minimal, walang mga alaala. Kinuha ko lamang kung ano ang akin. Mga kasangkapan na binili ko bago ang kasal, ang aking mga personal na gamit, ang aking mga kagamitan sa opisina. Lahat ng pinili ni Ana sa mga nakaraang taon ay nanatili sa bahay para sa mga bagong may-ari na asikasuhin. Isang araw bago ako umalis, may ginawa akong isang huling bagay. Nag-iwan ako ng isang sobre sa ibabaw ng counter sa kusina na naka-address kay Sofia. Ang natitirang mahigit 4,750,000 mula sa iyong college fund ay ngayon ay nagsesecure ng aking pagre-retiro. Ang iyong tunay na ama na ang magpopondo sa iyong edukasyon. Iyon ang ginagawa ng mga tunay na ama. Gusto mong maglaho ako, kaya maglalaho ako. Pero dadalhin ko ang lahat ng dinala ko sa pamilyang ito, na lumalabas ay lahat ng mahalaga. Sana naging sulit ang kotse. Mateo. Umalis ako noong Martes. Hindi ako nagpaalam kay Ana o Sofia. Isinakay ko lang ang aking mga gamit sa isang moving truck at umalis mula sa 14 na taon ng aking buhay. Agad na nagsimulang umugong ang aking telepono. Mga text message mula kay Ana na nagmamakaawang pag-isipan kong muli. Mga voicemail mula kay Sofia na umiiyak at humihingi ng tawad. Mga email mula sa pamilya ni Ana na tinatawag akong walang puso at mapaghiganti. I-block ko silang lahat. Pinalitan ang aking numero. Nilinaw sa pamamagitan ng aking abogado na lahat ng komunikasyon ay kailangang dumaan sa mga legal na channel. Makalipas ang 3 buwan, narinig ko sa isang kakilala na sina Ana at Paulo ay lumipat na magkasama sa isang nirerentahang bahay sa kabilang panig ng bayan. Tila, wala sa kanila ang kayang bumili ng kahit ano na malapit sa subdibisyon kung saan kami nakatira.
Si Sofia ay nag-enroll sa community college sa halip na sa universidad na kanyang pinaplano. Nagbawas ng empleyado ang tech company ni Paulo at natanggal siya sa trabaho, kaya gipit sa pera. Tinanong ako ng kakilala kung masama ba ang loob ko sa nangyari. Pinag-isipan ko ito sandali, pagkatapos ay umiling. Gumawa sila ng kanilang mga pagpipilian batay sa kung ano ang sa tingin nila ay gusto nila. Ginawa ko ang sa akin batay sa pagprotekta sa kung ano ang aking itinayo. Ganyan gumagana ang mga kahihinatnan. 6 na buwan pagkatapos kong umalis, nakita ko si Sofia sa isang coffee shop sa sentro ng lungsod. Nagtatrabaho siya sa likod ng counter, nakasuot ng apron, kumukuha ng mga order. Nang makita niya ako, namutla ang kanyang mukha. "Mateo," mahinang sabi niya nang makarating ako sa rehistro. "Hindi ko alam na pumupunta ka rito." "Kaklipat ko lang sa lugar na ito," sagot ko. Isang maliit na kape, black. Ginawa niya ang aking inumin na nanginginig ang mga kamay at nang ibigay niya ito sa akin, sinabi niya, "Sorry sa lahat. Alam ko," sabi ko, "kinukuha ang kape. Pero ang sorry ay hindi nagbabayad para sa kolehiyo, hindi ba?" Nag-iwan ako ng malaking tip at lumabas. Hindi ako lumingon. Dito nagtatapos ang aking kwento. O marahil dito talaga nagsisimula. Hindi ako ang kontrabida sa kwentong ito. Gaano man subukan ni Ana at ng kanyang pamilya na ipinta ako bilang ganoon. Ako ay isang lalaki na nagbigay ng 14 na taon ng kanyang buhay sa pagpapalaki ng isang bata na hindi niya kadugo, na nagtrabaho ng husto upang magbigay ng katatagan at mga oportunidad. Na minahal ang maliit na batang iyon na parang sarili kong anak. At nang maging adult ang batang iyon at nagpasya na ako ay disposable, pinrotektahan ko ang aking sarili. Sinasabi ng ilang tao na dapat ay naging mas nakatatanda ako. Dapat ay patuloy kong sinuportahan si Sofia sa kabila ng kanyang pagtanggi. Dapat ay naunawaan ko na ang mga teenager ay nagsasabi ng masasakit na bagay na hindi nila sinasadya. Ngunit narito ang aking natutunan. Kapag ipinakita sa iyo ng isang tao kung sino talaga sila, paniwalaan mo sila. Ipinakita sa akin ni Sofia na hindi ako kailanman naging kanyang ama, isang wallet lamang na may pulso. Ipinakita sa akin ni Ana na hindi ako kailanman naging kanyang partner, isang sweldo lamang na may mga benepisyo. Ako ay 52 taong gulang, financially secure, at sa wakas ay nabubuhay sa aking sariling mga termino. Nakikipag-date ako kung kailan ko gusto. Naglalakbay ako kapag gusto ko. Namumuhunan ako sa aking kinabukasan sa halip na sa iba. At mahimbing akong natutulog sa gabi, alam na ibinigay ko sa pamilyang iyon ang bawat pagkakataon na pahalagahan kung ano ang mayroon sila. Pinili nilang itapon ito. Kung nahanap mong mahalaga ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa iba na maaaring kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa isang pagkakataon na ang pagtatanggol sa iyong sarili ay nagkakahalaga sa iyo ng isang relasyon. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa mga ordinaryong tao na nakahanap ng pambihirang lakas. Dahil lahat ay may dinadala. Minsan ito ay ang bigat ng pagiging binaliwala. At minsan, ang pinakadakilang regalong maibibigay mo sa iyong sarili ay ang kalayaan na lumayo.